Isang magandang hapon po mga farmers. Welcome back po dito sa Muntikong Channel. At for today's video ay update ko lang kayo mga farmers. Natanim ko po na sitaw. Kauwi ko lang po ng Batangas ngayon. At kasalukuyan po ako'y nagpapatubig dito po sa tanim ko na sitaw. At update ko na rin po. Hindi rin tayo makapag-upload lagi dahil medyo busy po tayo. Ito na po yung tanim ko ng sitaw mga ka-farmers. Magubat siya. Pero okay naman. May mga bunga naman. Isang magandang hapon po sa ating lahat mga ka-farmers. Ngayon po ay January 21 po 2023 at kababalik ko lang po sa Batangas galing po sa aking duty sa Rizal po sa Antipolo. At ngayon nga pala mga farmers ay nagpapatubig ako ng aking sitaw. Medyo busy po tayo lagi kaya hindi na po tayo nakakapag-upload. At may nag-comment po sa akin doon sa last na ano ko po, sa last po na upload ko, kung kamusta na daw po yung sitaw ko. At kung napapanood mo sir, ito na po yung update po sa aking sitaw. Hindi ko na po ito naalinisan. Ayan, as you can see mga farmers, sobrang gubat. Pero okay naman dahil madami naman siyang bunga at madami ding bulaklak. Ayan po mga farmers, madami siyang bunga. Marami din po siyang bulaklak kahit na siya po ay magubat. Yun po yung kagandahan sa sitaw. Basta ano lang po natin, halaga po natin ng abono at saka spray. So kung magtataka kayo paano ko pa ito naabunuhan, gamit ko po dito mga farmers ay power sprayer sa pag-aabono. Bali tansyaduhan na lang mga farmers kung nasan yung letting na ganito. Siyempre nandun yung puno, kaya ganun na lang. At kada abono mga farmers inakapag-abono ko dito ng 3 drum na tinuno na 14 at 1620 po. Bali ang mixture ng mga farmers ay yung 5 kilo lahat-lahat sa 1 drum. At medyo maganda pa po yung presyo ng sitaw ngayon. Nag-average pa po siya ng 50 to 60 per kilo po. Kaya tuloy-tuloy po ang ating alaga sa ating sitaw. Maganda pa naman po itong sitaw natin. Wala pa pong mga dilaw-dilaw na dahon. Saka marami siyang mga bulaklak. Ang problema nga lang mga farmers, sobrang lakas ng hangin. Sobrang lakas po ng hangin at sobrang lamig. Kaya nangyayari yung sitaw natin ay nagagasgasan yung bunga at saka kumukulot. Nagpapayapas ang tawag sa amin dito, yung tumitilis yung dulo. Yun po ang nagiging dahilan kaya hindi rin tayo makaharvest ng madami. Gawa tag-amihan po ngayon kaya mahal din ang presyo ng mga gulay. Ayan. Bali simula po nung itanim ito mga farmers ay ngayon lang po ito madidiligan. Ang huling dilig dito mga farmers ay nung pasibulin lang yung buto. Ay patatlo na pala ito. Nung nakasibul na yung buto tapos nung unang abono. Tapos ito na lang. Bali 3 times lang po itong nadiligan. At simula po nung maitanim ito, parang ilang beses na nakatikim ng ulan. Ito pong sitaw kasi matibay po ito sa init, lalo pag ganito pong madamo yung puno. Kaya hindi ko naman sinasabi na maganda yung madamo kasi syempre mas maganda yung malinis.
Pero advantage na rin po yung medyo may damo sa puno para po hindi agad maiga yung yung lupa. Dahil last year po mga farmers, nung may tanong din akong sitaw, madamo din pero sobrang daming bunga. Nakakapitas ako doon ng 170, 1 kilo na binhi po. Ay mga farmers, ito yung gaganda ng bunga niya, ikinis, wala siyang uod. Bali ang gamit ko dito na pesticide ay Lambasay Halitren, Fortiva fungicide, tapos ang foliar ay Manogreen tsaka Wokosim Fruit Plus. Yun po yung ginagamit dito mga farmers. Bali nagpaplano na nga ulit ako magtanim ng sitaw dahil yung sili ko na tinanim ng July 24 ay pangit na yung bunga. Hindi na po siya maganda, mga bangkilo na. Kaya pinag-iisipan ko, bubunutin ko na, tapos sitaw na yung tatanim ko para gumanda ulit ang lupa. Kasi po ito mga farmers, sitaw ay legumes ito. Pinapaganda po nito ang lupa. Kaya ito lagi yung tinatanim kong alternate para po gumanda ang lupa. Bali ang plano ko dito mga farmers, pag ito yung natapos na, pag nalugot na, i-plastikan ko pa flat, tas ang palaya naman. Tapos pagka namatay ang palaya, sili naman. At sana matupad kasi hindi rin po birong puhunan ng pagpa-farming. Malaking puhunan rin po talaga ang pagsasaka po. Pero pag nakatama naman po tayo sa presyo ay bawing-bawi naman po yung ating pinuhunan. Hindi rin niya ako makatanim ng madami dahil nga dalawa lang kaming trabaho ng kapatid. Kaya pag ganto-ganto na lang yung tanim namin, pa konti-konti, at least meron. Bukas nga pala ulit ay mag-harvest kami dito. Sabay yung talong. Tapos nagpapasaymot din ako ng sili. Hello mga farmers, ito na nga pala yung ating sili na tinanim ng July 24. Bali wala na po talaga siya, pangit na talaga yung mga bunga. Sinaside na lang namin bukas dahil may harvest bukas, pan-deliver din. Ayan po mga farmers. Bali plano ko dito, tatamnan ko ulit ng sitaw. Tatamnan ko naman to ng sitaw. Yun nga pala yung ating talong sa may bandang yun. At ito yung ating sitawan na dinidiligan mga farmers. Ayan po. Talagang magubat siya pero makaka-harvest naman ako. Ito nga pala yung patubig ko mga farmers. Mano-mano lang ang pagdidilig dahil nga wala po kasing pilapil itong aking taniman. Pagka pinabayaan mo yung tubig, hindi naman siya madidiligan lahat. Bali ito ay water pump po na 2.5 horsepower. Ayun po yung linya ng kuryente pababa. Doon po sa may dulo na yun, bali ang layo niya yung mga hanggang dito ay 100 meters na po. Yan mga farmers. Tapos yung dulo yung chemical hose para madali siyang ibaling-baling. Bali bukas po mga farmers, schedule rin ng harvest. Every other day lang po yung interval po yung sitaw mga farmers. Ayos din naman yung bunga niya kahit na hindi natin na-meet yung expectation natin na harvest, pero okay lang. Kasi nagkulang tayo, hindi natin na linisan na pabayaan natin. Po yung sinasabi ko sa inyo na chemical hose mga farmers.
1.5 po ang sukat niyan. Ito po yung ginagamit kong pangduluhan para po madaling i-maniobra. Pag po kasi yung kulay itim, nababali po yun pagka po kamali ka ng hihit. Ayan po mga farmers, yung patubig. Hello po mga farmers. Bali, titigil muna tayo sa pagdidilig dahil mag-aalas 6 na po ng hapon. Bukas na lang po natin itutuloy after po nating mamitas. So ito po yung mga bunga ng sitaw po natin na kahit hindi po alaga maganda po yung nagiging bunga. Ayan po mga farmers. Mag-aalas 6 na po, 5:30. Kalahating oras na lang at alas 6 na. So ang hindi ko pa na didiligan mga farmers ay itong part na to pa. Yan, 1, 2, 3, 4 na linya. Tapos doon nasa mga 10 linyada pa yun. Madami pa halos. Parang kalahati pa lang diligan natin. Ito na lang pala yung maganda sa ating sili mga farmers. Lahat ay pangit na, kaya bubunutin ko na. So hanggang dito na lang po mga farmers. At kung bago lang kayo sa aking munting channel, don't forget to like, share, and subscribe para po kayo po ay updated kahit po hindi ako madalas nakakapag-upload sa aking po mga tanim dahil medyo busy po tayo sa pagiging bumbero natin. Hanggang sa muli, ingat po tayong lahat. God bless us all.